Wala na akong pamilya, walang maaasahan. Hindi ka katulad ko, anak ka ng punong ministro. Tama. Anak nga ako ng punong ministro. Ang ama ko ay ang punong ministrong si Li Xiaoran. Kaya nga lang, ang aking ina naman, tagahugas pa alamang ng unang ginang. Makapangyarihan ng aking ama, wala siyang panahon para sa akin. At isa pa, pinanganak ako sa Pebrero. Pinahulaan ng ginang ang aking mukha. At ang sabi ng manghuhula, malas ako. Simula noon, pinalayas nila ako. Sanggol pa lang ako noon. Kahit kailan hindi ko nakita ang aking ina. Isa lang ang hiling ko. Ang makita ko ang ina ko. Wei-yang, ibinahagi mo ang buhay mo, kaya't magiging tapat ako. Ang totoo, anak ako ng prinsipe ng Hexi na pinagbintangan ng pag-aalsa. Ako ang prinsesa ng dating Liang. Changla, alam mo bang dahilan kung bakit mahilig ako sa Paeonia lactiflora? Dahil marangyang tingnan. Mga hari ng bulaklak. Sana isang araw, katulad ka ng Paeonia, mapaghaharian mo ang lahat-lahat. Punong ministro ang aking ama. Pinakamakapangyarihan ng aking ina sa pamilyang Chiyun. Kasama ng kapanganakan ko, ang kapalarang di pangkaraniwan. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Malapit na ang kaarawan ni Lola. Narinig ko, nagpadala na siya ng magsusundo sa anak ng iyong hamak na tagapaglingkod. Titira na siya rito. Ina, pinanganak siya ng Pebrero. Papayag ba tayo na tumirang malas dito? Dahil malas siya, hindi ako makapapayag na sirain niya ang buhay natin. Wei-yang, Sino ka? galing ako sa mga Li. Pinasusundo ka na ng iyong ina. Hiniling ni inang makita ako. Hindi para makita. Para ihatid ka sa kabilang buhay! Bakit ba? Hindi nga kita kilala. Bakit mo ako papatayin? Sasabihin ko naman sa'yo. Ang nagpadala dito sa akin ay walang iba kundi si Ginang Chiyunro. Pinalayas niya ako simula kapanganakan. Hindi pa ba sapat yun? Bakit kailangan niya pa akong ipapatay? Sumusunod lang ako sa utos. Ang sisihin mo, ang Diablo. Wei-yang, kakain na! Wei-yang! Magdala raw ako ng bahagi ng katawan mo bilang patunay. Pili ka, kanan o kaliwang kamay. O baka dapat ulo mo na lang. Wei-yang! Magpagamot tayo. Di ko naisip. Nahahabulin pa nila ako. Kilala ko siya. Tagapaglingkod siya ni Li Minfang. Ba't kanya papatayin? Asawa ni Ama ang nagpapapatay sa akin. Siya ang unang ginang. Siya ang ina ni Li Minfang. Si Ginang Li pala ang ina ni Li Minfang? Si Li Minfang... Magkapatid kami ni Li Minfang.
sa ama. Pamilya mo ang kalaban ko. Pinatumba ninyo ang iyang at pinatay niyo ang aking pamilya. Hindi ko sila pamilya. Kaaway ko rin ang mga Lee. Wayang! Wayang, gumising ka! Pangako mo na mabuhay ka. Ipag... Wayang! Wayang, ninakaw nila ang buhay mo. Hahanap ako ng paraan. Ipaghihiganti kita. Yaya! Ayun ang bahay ng Liu! Nasa loob ang pangalawang binibini! Bazi, yan. Tiyakin niyang nasa ayos ang pananamit ng binibini. Pinatawag siya para sa kaarawan ng lola niya. Kaya dapat mukha siyang marangal. Kung hindi, pagagalitan tayo. Alam mo naman si lola niya. Apo! Kaya dapat mukha siyang marangal. Kung hindi, pagagalitan tayo. Alam mo naman si lola niya. Apo! Pinasusundo ba talaga ng mga Lee si Wayang? Pangako ka sa akin, kahit anong pasisila pang dumating, mananatili kang buhay ako. Kamahalan. Kailangan mo pang mabuhay. Pangako mo na mabuhay ka. Wayang, gagamitin ko ang pagkatao mo. Ay, naku. Saan naman kaya nagpuntang batang ito? Ay, naku. Ay, naku po. Ay, naku. Ay. O, ikaw. Umuwi ka na rin. Huh? Nasaan siya? Patay na si Wayang. Anong kalokohan ba yan? Kumukuha siya ng panggatong. May pumatay sa kanya. Bakit siya papatayin? Wala naman siyang kasalanan ah. Ha? Ay, nalagot na. Pinasusundo pa naman siya ng pamilyang Lee. Sinong ihaharap ko sa kanila? Papatayin nila ang buong pamilya ko kapag... Ay! Akong papalit. Ikaw na lang? Tanungin niyo si Ginang Liu kung nasaan na ang binibini. Apa! Yaya, paumanhin at natagalan. Ang pangalawang binibini, narito na po siya. Yaya, ako po si Lee Wayang. Paghaling binibini! Ayon sa aking mga pag-aaral, nag-iba ang tadhana nila Binibining Changla at ni Li Weiyang.
Ganun ba? Tinadhana maging emperatris ang dalawang binibini. Ngunit isa lang ang magtatagumpay. Isa sa kanila masasaktan. Kinalulungkot ko, mahihirapan ang iyong anak. Hindi mo kailangang mag-alala. Dahil si Li Weiyang, wala nang pagkakataong masaktan pa ang aking anak. Natitiyak niyo ba? Ginang! Magsalita ka. Ano yon? Ang matandang ginang po, nasundo na niya si Li Weiyang. Ano? Hindi niya napatay. Li Weiyang, masela ng panahon ito. Hindi ako papayang hadlangan ng anak ng tagapaglingkod ang kapalaran ni Changla. Binibini, dito tayo titigil ngayong gabi. Halika na. Amo, pinakamagandang silid mo. May kalumaan nga lang. Mabuti na may masisilungan, pabayaan mo na. Matulog na tayo rito. Papunta tayong ping bukas. Apo. Nasaan ang silid? Doon. Iba talaga pag nagdadalaga. Mas maganda ka na ngayon. Hindi naman ganong tumangkad ang aking alaga. Nagpatotoo na ako. Hindi ka nila pagdududahan. Binibini, nakasalalay na sa iyong kamay ang buhay ng aking pamilya. Akin ang iyo. Ang you? Binigay na sa akin to ni Weiyang kanina. Ibinigay yan ng ina ni Weiyang sa kanya. Yan ang patunay ng aking pagkatao. Kung ayaw mo ibigay yan sa akin, hindi ko mapananatiling ligtas ang pamilya mo. O ayan, sa'yo na nga kasi yan. Binibini! Binibini! Gaano pa kalayo ang ping? May kalayuan pa tayo. Mula rito, 2 araw pa. 2 araw? Li Minfang, Chi Yunro. Naulila ako dahil sa isa sa inyo. Ang isa na may pumatay kay Weiyang. Ang hindi niyo alam, magpapatuloy ako bilang si Weiyang. Ipamumukha kong buhay ako. Ikaw si Baiji? Opo, ako nga si Baiji. Siya si Zian. Simula ngayon, kami ang tagapaglingkod niyo. At bilang amo namin, mag-utos lang po kayo. Ano bang among sinasabi niyo? Iba ako, hindi ako sumusunod doon. Hanggat tapat kayo sa akin, ituturing ko kayo ng mabuti. Napakabuti niyo po. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Binibini, gabi na po. Aayusin namin ang kama mo nang makatulog na kayo. Ginang, maayos po ang takbo ng lahat. Kaya lang, sa palagay ko, sa laki ng apoy nito, maaaring marami ang mamamatay. Nag-aalala ko, baka may magsiyasat. Bakit naman? Ang tumutuloy ron, pawang mabababang uri ng tao lamang. Sino makakapansin? Ang pinakamahalaga, nasusunog ang basura sa bakuran. Sunog! Sunog! Apulahin niyo agad! Sunog! Ano yun? Tingnan natin. Ano yon? Ano gagawin natin? Hindi mo buksan! Nagsunog! Bilisan niyo! Kumakain ng tubig! Nasa loob kami! Tulong! Buksan niyo to! Tulong! Buksan niyo to! Masusunog ako! Masusunog tayo ng buhay! Ayoko!
Iwan niyo na po ako! Mamamatay kayo rito, Binibini! Isang tagapaglingkod lang naman ako! Hindi ako mahalaga! Tumakas na kayo! Huwag mo nang sabihin yan! Ililigtas kita! Pangako! Tumakas na kayo! Hindi! Ililigtas po kita! Pinipili! Tukas na! Pinipili! Pinipili! Alis na kayo! Hindi kita iiwan! Pinipili! Tumakas na kayo! Mamamatay tayo rito! Pinipili! Hindi kita iiwan! Pinipili! Tumakas na kayo! Mamamatay tayo rito! Taina! Isan mo! Tulungan niyo kami! Maawa kayo! Tulungan niyo kami rito! Narito ka! Tulungan niyo kami! Maawa kayo! Maawa kayo! Hoy! Tumalon kayo rito! Ngayon na! Kundi mamamatay kayo riyan! Tumalon na kayo! Ngayon na! Kung hindi, masusunog kayo riyan! Ano na? Ay, salamat, ligtas na sila. Salamat. Amo, ba't narito ka? Mapanganib ngayon dito. May tao pa ba? Ginoo! Ginoo! Tulungan yung amo namin! Nasa silid pa rin siya hanggang ngayon! Ginoo! Teka, Amo, sandali lang. Mataas ng apoy. Baka yun ang tadhana nila. Tadhana? Tayo may akda ng tadhana natin. Ay. Amo! Hila! Kilala niyo ba ang pagkatao ng amo ko? Kahit ilan pang binibini, hindi nila matutumbasan ang buhay niya. Bilbin, ililigtas kita. Huwag kang matakot. Sundan mo ako. Uy, ligtas ka. Ikaw nga. Sandali, kilala mo ako? Napagkamalan lang kita. Binibini! Amo, maayos ka lang ba? Amo! Nasaktan ka ba? Napag-alaman namin na naiulat ng apoy sa kinauukulan. Kailangan na nating umalis. Ayoko makabangga ang kinauukulan. Umalis na tayo bago pa sila dumating. Apo, Amo! Natakot kami! Mabuti ligtas ka Naayos na! na ako. Pasalamatan natin na nagligtas sa atin. Huh? Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Sino? Sino ang sumira sa balak ko? Hindi ko po kilala. Ang basurang yon. Napakapalad niya. Ginang, may dumating pong balita. Napahamak si Binibining Weyang. Sabi ng matandang Ginang, ipasundo niyo raw. Narinig ko na. Umalis ka na. Opo. Ginang, huminahon kayo. Anak lang siya sa labas.
Wala siyang mabuting asal. Lumaki siya sa bundok. Anong laban niya sa inyo? At isa pa, ang kanyang ina. Mababang uri. Sa inyo man siya tumira, kailangan niya pa rin sundin ang pangangasiwa niyo. Hawak niya pa rin ang kilos niya. At kung ganon, mas madali mo siyang maipapapatay. Di ba mas mainam? Kapag nababanggit ang tagahugas na yon, kumukulo ang dugo ko. Akitin ba naman niya ang aking asawa nang hindi ko alam? Habang buhay, pahihirapan ko siya at ang anak niya. Ikaw ang maghatid sa kanya sa bahay. Opo. Nais kong makita ang kakayahan ni Li Weiyang. Kung balakid ba siya sa kapalaran ng anak ko. Handa na ang lahat, Binibini. Nasunog ang palangkin. 2 na lang ang natira nating bantay. Kaya naman, nagpa siya kong ipaalam ang nangyari sa matandang ginang. Malamang ipapasundo ka niya. Binibini, wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat, Yaya. Binibining Weya! Anong ibig sabihin nito? Utang na loob namin ang buhay namin sa iyo. Simula ngayong araw, ako si Baiji. Ako si Zian. Mananatiling tapat kay Li Weiyang at magdurusa ng masakit na kamatayan kung magtataksil. Tumayo nga kayo. Baka may makakita sa atin. Tayong 3 dumaan na sa pagsubok. Kaya, magkakapatid na tayo. Naisip ko lang, bakit biglang nagkasunog? At nakasarado ang pinto natin. May nais kayang manakit sa atin? Hindi. Para yun kay Weiyang. Chiyun Ro. Binibining Weiyang, Huh? paumanhin po. Nahuli ata ako ng pagdating. Binibini, ito na. Halika na. Opo. Pangalawang binibini. Tuloy ka. Binibini. Dito ang daan. Anak siya ng punong ministro. Hindi pa tamang daanan sa pangunahing pinto. Ang tagapaglingkod walang karapatang tanungin ng mga patakaran. Buti yan. Ganito ba makitungo ang tagapaglingkod ng punong ministro? Ang punong ministro ang gumawa ng patakaran. Bakit yung binubunto ng galit niyo sa akin? Ang mahal mong ina, tagahugas lamang ng paa ni Ginang Li. Dapat alam mo to. Umasta ka ng ayon sa katungkulan mo. Ayon sa patakaran, mga tunay na anak lang ang dadaan sa pangunahing pinto. Pangalawang binibini, sa gilid ka lang dapat dumaan. Nga pala, nais kong malaman kung sino ka rito. Ako, ang tagapagsilbi ni Ginang Li. Ito ba ang turo sa'yo ng asawa ng punong ministro? Tinatawag mo akong pangalawang binibini. Ngunit pinagtataasan mo rin ako ng boses. Isa rin ba yan sa mga patakaran? Aba, O bakit? Kulang pa ba ang sampal? Wala kang natutunan? Para pinto lang? Taas na o kaming dadaan sa gilid. umanda ka, Lily.